Hi guys, ngayon papakita natin kung paano ang tamang paglilinis ng CVT. Una, tanggalin muna natin yung mga bolts or cover ng CVT. Ito ang itsura niya ngayon matapos nating mabaklas yung mga cover. Ngayon naman, babaklasin na natin yung CVT set. So, pag nagbaklas tayo, kailangan meron tayong proper tools para pigilan yung bell. Ngayon guys, sisimulan na natin ang paglilinis gamit ang ating pinaghalo na secret formula. Hi guys, ito na itsura niya after nating linisin yung ating CVT set. Hi mga kap, ngayon a-assemblein na natin siya and after natin siya malinisan. Sige. After natin malinisan mga kap, lagyan natin mabuti ng grasa. Huwag natin tipirin sa grasa ang ating motor. It will help a lot. Ito yung sa loob. Yan. Ganyan siya. Bago natin isalpak, check din natin ang status ng ating belt. Kung marami na siyang dry knot, meaning palitin na siya. Pero kung wala pa naman, hindi pa natin siya papalitan. Okay, maayos pa naman siya mga kap. Mga kap, ngayon ibabalik na natin ang ating pulley. Pag magbabalik tayo ng pulley mga kap, meron tong tinatawag na dead center. May mga markings dito sa backplate at saka dito sa pulley. Alright? And also dito sa drive base. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin yung ating bola sa pulley. Okay? Ngayon, pag naibalik na natin, titingnan natin tong backplate niya
Dito sa backplate, meron siyang markings. Tapos, dito din naman sa pulley, meron din naman siyang markings. Pagtatapatin nyo lang yan, mga kap. Alright? So, pag napagtapat nyo na, ilagay natin ang ating bushing. Pag nailagay na natin ang ating bushing, tandaan lang din natin yung marking sa pulley. And makikita nyo dito mga kap, meron siyang markings din. Or yung parang pinhole dito. Ngayon, yung markings natin sa pulley, itatapat lang natin silang dalawa. Okay? Ngayon, pag naikabit na natin yung ating pulley, kakabit na natin itong clutch assembly niya. Okay? Dito mga kap, wala naman siyang dead center. So, ang gagawin lang natin is isasalpak lang natin siya. Ngayon, pag nakasalpak na sila, lalagay na natin yung ating clutch bell. Okay. Mga kap, ang paghihigpit ng mga to, bali mayroon siyang torque, no? Sa tamang higpit. So, ang gagawin lang natin, ihigpit natin siya ng kamay. Kapag nahigpitan na natin ng kamay yung ating clutch bell, ilalagay na natin itong ating drive phase. Dito sa drive phase, mga kap, makikita nyo may dalawa siyang butas. Kahit ano yung nakatapat sa dead center niya. So, ilalagay na natin siya. Ayan. Nakatapat na siya, mga kap. Ngayon, higpitan lang din natin siya ng kamay para hindi tayo masira or hindi ma-loss thread. Alright? Ngayon, mga kap, dito sa clutch bell, mga kap, ang gagamitan natin siya ng torque, which is 49 nanometer, mga kap. Okay. So, ito mga kap, 42 plus 7, which is 49. Pag ginigpitan natin mga kap, gumamit din tayo ng pampigil para hindi na kailangan Ngayon mga kap, ibabalik na natin itong ating drive phase. Okay? Ang gagawin lang natin dito is itatapat din natin sa dead center. Kung makikita nyo, may dalawa siyang butas. Dito natin siya itatapat. Dito sa ating dead center. Ngayon mga kap, higpitan lang natin siya ng konti gamit ang impact drill. Check natin kung hindi umipit yung belt, mga kap. Okay? Pagkatapos nun, mga kap, gagamitan na natin siya ng torque wrench, mga kap. Lalagay din natin itong pampigil natin.
Ang sukat nito mga kap is 59 nanometer. Ikat mo muna. Ngayon, iipitan na natin yung ating pulley na gagamit tayo ng torque wrench, which is ang sukat niya is 59 nanometer. Okay? So, ayun. Na-set na natin mga kap for 59. Ayun, mga kap, tumunog na siya. So, meaning, tama na yung sukat ng higpit niya. Okay? Bago natin isara, ang gagawin natin, i-start lang muna natin yung motor para mag-align yung belt niya sa clutch at saka sa pulley. Ngayon, mga kap, i-start natin yung motor para mag-align yung belt natin. Carbon Lodi.